Ano bang agenda natin for tonight, Meme? Eto na nga, Mare. May isang pumutok na YouTube video at pinag-usapan talaga sa Twitter, Instagram, Facebook. TikTok. Oo, na ating tatalakayin tonight. At syempre, itong taong ito kasi, natin, idol natin itong tao. Mami, sinabi na rin natin sa previous episode sa atin na we are her apologists. Pero, until this video happened. Yeah. Sabi nga niya, don't patronize me, Patty. You know what's ano yan? Don't patronize me, Patty. We can't be friends? Period. We can't be friends. Ako, ang greatest love niya, something ganon. Shut up, Jeannie. Sinagot. Toxic naman talaga si Jeannie sa Totoo. But again, yun nga gaya ng sabi natin, aminado tayo na we were her apologists talaga. Kasi, we loved merong her. Merong mga beliefs na questionable even before. Yes. Red flags, ika nga. Red flags. Pero ito na ata yung Todo na to. At ang title ng ating episode for tonight ay What AC and Yanni Learned from Tony Gonzaga, GNB Talks. Period! Lord, here are I'm for sure, marami sa atin yung merong tao na we adored. Talagang grabing adoration yung meron tayo sa kanila. True. Yung, kunyari, let's say, yung movies and music nila, grabe yung comfort na ihatid sa atin. Pero, talent nila. Talent, di ba? Talent. May mga pangyayari na parang, ang hirap i-tolerate. I-tolerate. Tama. And actually, as fans, masakit yun. Knowing na yung tao na you looked up to, ay may ganong paniniwala. Ikaw, Mars, ito. Where do you set the line kapag ang idol mo maling medyo may questionable na taste or questionable na ginawa? Where do you set the line? Mara, ito kasi yung, siguro, before natin i-answer yan directly, meron kasi ako nabasa na parang isang teacher, parang yung nanay niya, teacher, kasi anong niya na bakit pa natin tinuturo yung martial law sa school? Like, ano yung purpose? Parang sabihin na ganito yung mga nangyari, ganyan, sabihin na mali, maging critical ba tayo? Kasi di ba minsan may objective ang pagkakalahad sa martial law, na parang sinasabi lang na ganito yung mga nangyari, pero walang space for critical thinking. Na parang hindi pino-point out na mali yan. Parang sinasabi lang na, ito yung dates, ito yung nangyari. Parang ganon. Diba? Kaya nga, bilang mga bata, kahit alam natin yung mga nangyari, meron pa rin part sa atin na nagiging Marcos apologist pa rin noon. Right? Parang, ang sagot ng teacher na is, kailangan nyo ituro, minsan objectively, pero kasi some values are not up to debate. Yes. So, may para sa akin, i-draw ko ang line kapag ang mga values talaga na pinag-uusapan ay murder, violence, fascism, corruption, at facts, historical fact. Mga pangyayari na merong sapat na na kwento, sources. May namata. Yun pa lang, Mari, doon pa lang may namatay. Period. Doon pa lang, red flag na yun. Tama. Tsaka, martial law is not up for debate. What Marcos did to the Philippines is not up for debate, actually. Nakakagulat lang na for some it is. Pero, it shouldn't be. Tari ng sisi kasi, ko. Taga-UP yan. Wala na ako naiintindihan dito. Yan na po natin siya magsalita. Taga-UP LB po yan. Hayop ka. Ikaw, AC, where do you draw the line? Hala, Mari, ang ganda na ng sagot mo Hindi, syempre. Ito! Where do you draw the line? Ganda na ng sagot dito, ginandahan Miss Universe Philippines, Kisses, kau ba yan? Where do I draw the line? For example, ilagay natin si Michael Jackson in question. Kasi si Michael Jackson, patay na siya, hindi niya na ma-defend yung sarili niya sa mga nangyayari. Like, for example, trigger warning, pedophilia, yung mga kinasasangkutan niyang issues. Like, for example, di ba yung nagkaroon yung Finding Neverland, yung mga documentaries about that. Mars, may mga bagets siyang, may mga questionable na kineso. So, parang hindi man ma-defend. So, parang, hindi ko alam kung paano isa-separate ang art sa artist nung mga panahon na yun. So parang, though I never really like
Michael Jackson. Yung mga kanta, yung mga Kasi kanta. nakakatakot talaga yung mukha niya sa totoo lang. Pag nakikita ko yung mga picture ni Michael Jackson, talagang takot na takot talaga ako. Ang dami kasi nangyari sa ano niya, itsura parang niya. Lotus feet. Pero kung wala talagang nangyaring ganoon, I'm sorry. Pero kung may nangyari talagang ganon, shame on Michael Jackson. Pero itong kaso kasi ni Miss Tony, Celestine, Ate Tin, gising. Gising. Na, paano ko ba siya i-explain? Nung lumabas yon, alam mo yung, gets ko na mangyayari yun eh. Kasi Mars, ninong niya sa kasal si putang ina. Ito naman, ba't binanggit pa yung pangalan? Ay, sorry. I-off mo na lang yun. Si putang ina Bells. Yan. Gets ko na mangyayari yun. I saw it coming. Na parang, ang sinasabi niyang in her defense, tawa ba in her defense? On her defense or in her defense? Na parang, lahat ng mga political candidates, gusto niya daw i-interview na parang neutrally. Pero, talaga ba? Yun nga, nakatulad mo yung nung sinabi mo kanina, martial law is not up for debate. At saka yung angle kasi na, napag-usapan natin to. Yung angulo na pinapasok nila dito, nilalagyan nila ng emosyon na parang itong mga Marcos ay mga human. Yeah. Demonyo po sila. Period. Demonyo sila. Wala pong taong may apog na pumatay ng ganun karaming tao. Wala pong normal na tao na bibili ng mga napagkamamahal na painting. Putang ina, may mga Monet painting sila. May Picasso may mga din. Picasso.